Hello, what's up? This is Cotton back again for another unboxing and first impression dito sa ITEL P55 5G. Yes, parang feeling ko lang ako, sabihin nyo lang kung mali ako sa comment section, ito na yata ang pinakamurang 5G smartphone ngayong 2023 going 2024, December na kasi ngayon eh. So, yes! And, syempre, for expectations, meron siyang 128GB na storage, meron siyang 6GB na RAM, hindi po totoo yung 12GB RAM na yan, 6GB RAM lang po tayo, Dimensity 6080, 6nm po yan, 5G processor, 50MP na AI main camera, 18 watts, pwede na, nasa ano lang naman to. Hindi ko ba nabanggit? Just in case hindi ko nabanggit, ang price po nito is, nung binili ko siya is nasa 599, so 6,000 sabihin natin, 6,000 pesos, okay? Pero alam ko magkakaroon to na introductory price, magiging around 4,999 or 5,000 pesos, or even lower, depende kay ITEL. Alam niyo naman si ITEL, ang daming magandang surprises. Continue. So, ganyan ang possible na itsura niya, at green ba yung pinili ko? Parang di naman. Expectations again, bago tayo dumiretso sa mismong unboxing and first impression. 90Hz at 6.6 inch display. LCD to, I'm sure. Kasi nga, nasa 5,000 to 6,000 category lang tayo. And other features pa, 5,000 mAh battery, Android 13, 720p. So this is HD lang. So 720p resolution. 8MP lang yung front camera. So don't expect na wow sa front camera ha. OTG support with fingerprint sensor at yun lang. Alright, okay na tayo sa expectations. Ngayon, diretso na tayo sa unboxing. Let's go! I'm so excited! Oopsie! Eto na! Here we go. Hep! Wala! Uy, ganda. Pula, pulang-pula, namumula. Okay, so tabi muna natin to. Lipat muna tayo sa kanyang mga accessories, kung ano mga kasama. Meron tayong pangsundot, meron tayong warranty policy, blah blah blah. Meron tayong, hindi siya jelly case actually. More on hard case na manipis. Masyado siya manipis actually, hard case. So, astig in a way. Medyo ano siya, no? Smoky, parang smoky glass ang dating. And in fairness, ano siya rito. So, malamang ang feeling dito masyadong manipis yung pagkakagawa. So, okay na din to. At least may protection kahit pa, no? Initially, ang smartphone natin. And smoky glass naman siya, hindi naman siya transparent. So, I think I like it. Mga ganitong uri ng hard case. And thank you kay ITEL. Buti naman may mga kasamang ganito. Tabi muna natin. Meron tayong syempre 18 watts na charging brick. Uy, may kasamang earphones. USB Type-C na charging cable and data cable na rin. And wala na. So, ito po ang kasama niya sa box. Nice. Okay. Let's start. So, bubuksan na natin for the first time. Yun! At in fairness, ang ganda nung anong effect, yung effect ng back nyo, parang Aurora Borealis. Tapos, merong, ang galing, parang gumagalaw yung light. Yung light waves. Astig! Ang galing! I wonder kung kita siya kapag nilagyan ito. Kung ganoon pa rin ang effect. Curious lang ako. Fairness, kahit manipis yan, tigas din pala ng hard case na to. Okay, so medyo na yung fingerprint ko ng bahagya. So hindi na siya kita. Yun lang. Siyempre, as usual, yung mga Pinoy, kung sino man ang nakakabili ng mga smartphone nila, usually, the last makikita natin is nilalagyan talaga ng case. And yung iba nga, hindi pa nga transparent na kagaya nito. So, and, para sa akin, okay lang. Decent. Pwede na. Nice. Move on na tayo. Konting tour muna tayo. Okay na tayo. Natuwa na ako doon sa kanyang design. Ang galing yung sumasayaw eh. Yun lang. Move on. Pagdating sa camera, okay, meron tayong dual camera supposedly dito. Pero of course, ito ay single camera lang. At isa dyan yung pinaka-main na 50MP. Mas ang cute nung pagkakaroon ng 5G. Parang nailaw, no? 5G na logo. 50MP AI. Yun. Then, nandito yung, meron tayong, hindi masyadong halata, ang ganda ng pagkakalagay. Yung pagka-discreet, nakasulat na Designed by ITEL Power. I'm not sure kung nababasa nyo, but andyan nakasulat, Designed by ITEL Power. Ang ganda. Hindi halata pagka medyo lumayo o dumistansya ka na, or pagka hindi na anuhan ng ilaw, yung nawawala siya. And of course, flat edges. Flat. Dito sa kanan, nandito po ang ating fingerprint sensor and the volume rocker. Pero ang ganda ng texture nyo, in fairness. Then, sa taas is, wala po nakalagay rito. Malinis. Sa kaliwa is nandito yung kanyang SIM tray slot. Buksan na natin muna. Tingnan natin kung anong mga pwede natin makita. Meron kaya itong dedicated. Oopsie! Okay, good. Meron po tayong dual SIM card sa SIM tray slot. Plus, meron din tayong dedicated micro SD card slot. Ang galing. Compact. Okay. And sa baba, finally, nandito meron pa tayong headphone jack. Meron tayong main microphone, the USB Type-C, and the speaker grill. Nice. Yun lang pinaka-itsura niya. And
Fingerprint ko, pagpasensyahan nyo na. Ano tayo naka-install na screen protector, which is good, which is nice. Hindi na tayo masyado mag-aalala pagka bagong bili yung smartphone. Kasi kahit pa protected na yung screen sa mga gas-gas, initially at least. Yes, teardrop na siya. Huwag na muna tayo mag-inarte dyan. This is around 5,000 to 6,000 pesos lang. And 5G smartphone na po ito, ha? Setup ko lang muna saglit. Wait lang. So, yun. Na-setup na natin ng konti. Medyo na ano ko na rin. Nalaro ko na rin actually ng konti rin. So, ito na yung mga nakita natin. So, may mga bahagyang konting bloatwares lang. Yeah, hindi naman maraming bloatware siya. So, good. Mga bloatware mostly Google. And then, ito mga to. Except, wag nyo isali to mula dito sa thermal pababa. At hanggang dito lang sa Google Meet. Yan. So basically, ito lang yung bloatware and then some of these. So wala pang, I think wala pang 10 yung bloatware dito. So goods. Yeah, this is the interface. Toggle sa kanan, notification sa kaliwa. And then, of course, the camera. Check natin. May maganda ako nakita rito kasi nakita ko for what? For 5,000 to 6,000 pesos na price tag niya. Meron po siyang 2K resolution. 2K resolution na 30 FPS at saka meron din siyang 1080p at 60 FPS set. Double check that one. Ayan o. 60 FPS, 1080p. That's nice! Para sa mga action na mga medyo nagre-record kayo na medyo malilikot, mabibilis ang kilos. Good for yung 1080p. Pero kung gusto nyo lang talaga ng high resolution, meron siyang 2K resolutions. And kanyang front naman, meron siya actually video resolution hanggang 2K at 30 FPS. Ang nawala lang dito is yung kanyang 1080p at 60 FPS. Pero goods na yan for 2K at 30 FPS. Winner na yan. And of course, ito pa ang iba pa mga features niya. Meron siyang film. I'm not sure kung para saan yung film na yan. But okay, siguro mga vloggers. Video, AI cam, beauty cam, and portrait. Meron tayong mga samples na konti na nagawa. At ito pa po yung iba pang the rest of the features na meron siya. Short video, slow motion, time-lapse, super night mode, AR shot, pro cam, dual video, panorama, document, sky shot. So meron siyang dual video. Good. Okay. So yun, dalawa. Pwede siguro natin baguhin yung okay, pwede naman pala yung nalutang yung sa front camera para hindi lagi ano. Pwede may iba ilipat ng pwesto. That's nice. Okay, kaso hanggang 1080p at 30 FPS lang ang recording pagka gumamit tayo ng dual video. Ito yung pag nagbo-vlog ka, gusto mo makipakita yung sa harap and then gusto mo nakikita ka pa rin sa front, meron siyang feature na gano'n. Good. Nagiging common na siya actually itong feature na to, which is nice. And for the samples, ito, pakitaan ko lang kayo ng mga konting samples. Yun actually medyo may kapinuhan din. Tama, ito ang layo ng shots ko kasi nasa kabilang lamesa yung kinukuhanan ko. But if we zoom in, malinaw nababasa pa rin yung mga text dun sa sa baba Yeah, actually this is nice. Nababasa pa rin kahit paano. And Luffy, not bad, di ba? So, hindi siya impressive para sa akin, pero lagpas siya sa usable. Actually, pwede siya i-categorize as very usable or very good na rin siguro. Okay na okay para sa 5,000 to 6,000. Maganda yung camera niya, in fairness. And details sa low light. Okay, medyo hindi hirap siya sa low light, pero at least kita pa natin kahit paano. Ang medyo nakuha na niya ng details yung babae, no? But the rest, blur sa background, which is maganda. Ibig sabihin, nadidetect niya yung background and foreground na maayos. The same goes dito, medyo okay ng bahagya. May details pero hindi masyado ganong kakita. Sa tamang liwanag naman, iyon, doon talaga lumalabas yung kanyang, nagsashine siya. Pagka maayos ang liwanag, well-lit area, nakikita natin yung details na maayos. Okay, good. Sa low light, medyo hirap siya pero at least usable pa rin naman yung image na nakuha niya. This one is the AI cam nakuha. And this one is AI cam pa rin to. Wait, check natin. Okay, good. Hindi aggressive yung kanyang beautification. Although hindi ganun ka visible yung aking mga butas-butas sa mukha. Hindi naman butas-butas. Medyo lang, yung pores lang ba. Hindi ganun ka visible pero in fairness naman, hindi niya at least binura. So, may slight application lang ng beautification which okay lang sa akin yun. Basta sobrang minimal lang. Alam ko may kuha ako dito ng portrait mode. Kamusta naman yung detection niya ng background and foreground? Pwede na. Like I said, very usable. Ito naman yung portrait shot which is nakuha niya ng maayos. Actually, very good siya sa part na to. Yan. So, may konting artifacts lang pagdating sa buhok. Nakuha. Siyempre, masyado na manipis yun. Medyo nahihirapan siyang i-detect yun. But the rest of the details, napaghiwalay niya na maayos yung front and back. And kita pa in fairness yung mga balahibo ng aso ko rin sa akin. So, winner po pagdating sa camera. And sample video saglit pagdating sa front camera. Tingnan natin para may idea na rin kayo. So magandang camera nito, napapansin ko ito, unang test pa lang to Ang maximum niya sa front camera is
video resolution at 30 fps. So, nice. Tapos sumunod 1080p 30 then 720p 30. So wala siyang 60. Not bad, not bad. Check natin naman yung 1080p at 60 fps. This is the 60 fps. Ayan. In fairness, nakakapag-adjust agad siya ng focus. And may face detection siya. Kahit paano, nakikita ko ito sa camera yung kanyang face detection. So goods. Mabilis po ang kanyang adjustment. Oop. Oop. Pwede. So, abangan nyo na lang yung full review sa yung detalyadong review natin. Again, this is just an impression pa lang naman in unboxing. So, medyo pinapatikim ko muna kayo, inaano ko kayo, tinatakam ko muna kayo. Pero syempre, hindi natin tatapusin ang video na to nang wala tayong CPU throttling test result. So, nag-test tayo, 15 minutes lang muna, saka na yung longer na, yung 60 minutes. In fairness naman, saglit lang siya nag-throttle and most of the time, naka-green naman siya. And may stability siya na at least na 80% stability. That's 15 minutes pa lang naman ha. So yes, impressive siya ngayon pero I'm not sure kung sa detalyadong review is ganito pa rin siya ka-impressive. Why not? Diba? Pero let's see. And of course, the GIFs, okay na okay, lagpas 150,000. Pwede kahit paano sa gaming, ibig sabihin. Alright, 150,000 to 200,000, pwede yon sa gaming. 150,000 ang score natin, goods. Ano po yan sa CPU po yan. Sa 3D Mark, yun para sa GPU, sa detalyadong review na lang yun kasi medyo matagal yung test na doon. And finally, the Antutu score. Initial Antutu score is 405,885. Parang mababa siya, no? Kasi si Helio G99, yung huling nireview ko na Infinix 030 4G edition, pas ng 420,000 something like that. Basta alam ko mas mataas dito. Hindi ko masyadong tanda yung exact number pero mas mataas si G99. So, and of course makikita natin yung GPU performance, nasa half lang talaga ng CPU performance. So, hindi ganun kalakas ang GPU pero I'm hoping na maganda-ganda kahit paano ang i-push nito. Anyway, isang mabilis lang siguro. Last na to, promise. Isang mabilis na gaming lang sa Farlight. Eto, test natin. Yan. So yun, ang initial test natin sa Farlight, actually medyo maganda-ganda, no? So napansin ko lang may mga times na hirap ako itutok na maayos. I think that's the problem with lower touch sampling rate. Medyo hindi ko maano yung ma-handle na maayos yung kanyang yung crosshair ka nga. Pero overall goods pa rin naman and siguro ipopost ko yung gaming ko kung interesado kayo sa performance talaga sa gaming. Ipopost ko yung isa sa mga video ko na nag-games ako and para makita nyo din yung FPS monitor. So sa tansya ko, tansya pa lang naman yun kasi isang game pa lang nilalaro natin. Naglalaro siya actually ng, kasi kaya na 120 FPS sana, pero ang pinaka-max niya nakita ko yata parang kung di ako nagkakamali sa memory ko is kaya niya hanggang 1. Pero hindi siya nakakapag-stay doon. Naglalaro most of the time sa 70 to 80 no? And may mga times na kapag masyadong maraming idodrawing sa
sa paligid, bumabagsak siya pabalik sa 60-50 ganon. Pero okay lang yon, at least hindi siya bumabagsak all the way to 30. And galing pa naman tayo sa unboxing, and maybe after ng a few tests pa, ilang araw pang gamitan, mas maging stable yung performance ng software and the chipset, of course. I-exercise na natin siya, and let's see kung same pa rin at mapapanatili niya pa rin yung performance niya na medyo may kagandahan kahit pa paano. Okay? Again, this is the itel P55 5G, and so far okay yung impression niya sa akin, maganda-ganda. I hope na, let's see, I hope na maganda yung maging resulta pa rin niya dun sa mismong detalyadong review after a week or so, depende kung gaano katagal ang pero hopefully matapos ko na siya within a week, and makikita niyo naman na yung test, battery endurance, so on and so forth. Yun, papakita ko sa inyo detail by detail as usual. So kung gusto niyo tong mga ganitong style ng review, and especially detalyadong review, kung gusto niyo, kung nasanay na kayo, nakapanood na kayo ng mga detalyadong review dito sa channel, I hope mawili kayo na bumalik, and I hope maging enough reason para mag-subscribe kayo. Subscribe, like, and share. Hanggang doon na lang. This is Kotman. This is the itel P55 5G version. Nasa 5,000 to 6,000 price tag lang siya. Iwan ko yung link sa video description, yung legit na store na pinagbilang ko. Iwan ko para hindi kayo na-scam yan. Yan po, gamitin yung link. Okay? Hanggang doon lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon.